The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Tumanggi ang dalawang ICC judge na nag-inhibit sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Iginit nilang walang legal na basehan ang hiling ng depensa at nanindigang sila'y patas. Pero isang hukom ang voluntaryong umurong dahil sa dating papel niya bilang taga-usig na tinanggap naman ng ICC upang maiwasan ang pagdududa sa pagiging patas. Ang kaso ay kaugnay sa umano'y krimen laban sa sangkatauhan sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte. Gate ng ICC, may jurisdiction pa rin ito kahit na umatras na ang Pilipinas noong 2019. So, ano pong masasabi ninyo dito sa update na may yung dalawang judge, Attorney Sal, hindi nag-inhibit, yung isa lang? Yung nag-inhibit, tama yung sinasabi niya. Dahil dati siyang prosecutor sa unang investigasyon. Kaya maaari daw magduda na maaaring siya'y bias. Kasi nga, pag prosecutor ka, kalaban. Naman mo yung akusado. Kaya naman dalawang judges tumanggi na mag-inhibit. May punto naman yung sinasabi nila. Sabi nila, habang totoo na nagdesisyon kami sa nakaraan, mga issue, pero hindi tinalakay doon yung jurisdiction. Sabi niya. Kaya hindi kami magiging bias. Yung ngayon pa lang na i-discuss yung issue ng jurisdiction. Pero sa akin, hayaan mo na sila. Basta importante dyan, yung mga legal issues on jurisdiction ay may raise at matalakay. At hayaan mo na yung ICC maging desisyon. Yan. Speaking naman of legal issues, Attorney Sal, ito, mainit talaga na issue ito dahil ipinahayag ng DOJ ang kahandaang ibalik sa Pilipinas si dating kongresista na si Arnolfo Teves Jr. upang harapin ang mga kasong multiple murder kaugnay sa pagpaslang kay Governor Ruel Digamo noong 2023. Kaya inaresto si Teves, kung matatandaan natin, Attorney Sal, kahapon sa Timor-Leste dahil sa pagiging illegal na dayuhan. Wala siyang pasaporte at may alerto mula sa Interpol at warrant mula sa Pilipinas. So hinihintay pa ng DOJ kung siya ay ide-deport o i-extradite. Wala pang opisyal na dokumento mula sa Timor-Leste. Pero patuloy ang kanilang koordinasyon. So nanindigan ng DOJ na dapat harapin ni Teves ang hustisya. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, malaki talaga yung impluensya ng DOJ sa biglang pag-aresto kay Teves? Hindi natin alam kung malaking influence nila. Alam natin, illegal yung ginawa sa yung issue ng extradition na DOJ nabasura ngayon. Dahil sabi ni Arnie Teves sa issue yan. Ang beses ang natalo pero nung mag-apila siya, nanalo siya. Pero ang problema, ang pagkakaalam natin, gaya ng sinabi sa atin ng staff ni Arnie Teves, nagpalit daw ng presiding judge at siya ang bumaliktad, which is irregular sapagkat tapos na yung appeal, naging final na. So paano mo babaliktarin yun? Sa akin, nabanggit mo yung influensya. Ang latest na naririnig na natin noon yun. Pero ngayon, mukhang baka merong batayan sapagkat yun daw mismong presidente ng Timor-Leste ang tumawag sa mga pulis. Kasi nga ayaw ibigay ng mga pulis ni Arnie Teves, immigration authorities ang umaaresta sa kanya. Ang balita natin, kung gaano katotoo, dapat alamin natin, dapat maimbestigahan to. Meron di umanong isang senador sa ating bansa na malapit sa presidente ng Timor-Leste na noong pa tawag daw ito ng tawag sa presidente at talagang gustong isuko na si Teves sa Pilipinas. Itong senador na ito, ang siyang talaga nagpupursige na ibalik dito si Arnie Teves. Yan, sino kaya yan senador na yan? Malapit na malapit.
presidente ng. Sino kayang senador yan, Attorney Sal? Pero ang update po ngayon, Attorney Sal, by the way, i-correct ko lang po yung nasabi ko kanina na nung isang araw pa po na dakip si dating Congressman Arnie Teves. Expected daw anytime today, Attorney Sal, na iuuwi sa bansa si dating Congressista Arnie Teves. Tsaka yun, impluensya nga kasi nawala na po yung passport niya. I mean, walang visa yung passport niya. Kaya, yun, isa din yun sa mga naging rason siguro kaya napabilis yung pag-aresto sa kanya. Kailangan yung ibig sabihin, yung gagawin nila kay Teves, parang ginawa nila pa PR diyan. Illegal ang pag-aresto, tapos illegal na naman ang pag-uwi rito sapagkat na-deny na yung extradition. Ang extradition, ibig sabihin, ay humingi tayo ng permiso doon sa Timor-Leste na ibalik dito si Arnie Teves. Si Arnie Teves naman, kinontra yan sapagkat natatakot siya na kung anong mangyari sa kanya. At ang batas ng Timor-Leste nagsasabi na paggang isang dayuhan na kumukontra dyan sa extradition, mapapatunayan na siya ay pinipersecute, pinupolitika at nanganganib ang buhay niya, ay hindi nila ibibigay. Kaya nga nanalo siya doon. Kaya nagulat na lang tayo na nagkaroon ng pagbabago. And malapit na talaga akong maniwala na itong senador nito ay napakalapit sa presidente dahil mismo presidente ang nakialam dito. Samantalang yung prime minister naman ay hindi nakialam. Yan, Attorney Sal, malalaman at malalaman din natin yan siguro sa mga susunod na pagkakataon. Samantala, sa iba namang topic, Attorney Sal, pumalag ang dalawang malalaking grupo na magsasaka sa posibleng pag-aangkat ng Department of Agriculture ng bigas sa susunod na taon para tiyaking tuloy-tuloy ang implementasyon ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa kanila, patunay lamang ito na hindi kayang tugunan ng kasalukuyang administrasyon ng rice food security. Alamin natin ang buong detalye ng balita mula kay Sheena Torno. Isinisisi ng mga grupo ng magsasaka sa pamahalaang Marcos Jr. ang pagbagsak ng presyo ng palay sa ibang mga probinsya dahil sa palpak ng mga polisiya. Gaya na lamang ng idineklara noon na food security emergency na nagpahirap ngayon sa mga magsasaka. Hanggang ngayon ay bagsak pa rin sa 11 hanggang 14 na piso ang presyo ng palay sa mga probinsyang pinagkukunan ng supply ng bigas. Posibleng lalo pang lumala ang problema sa sektor ng agrikultura sa planong pag-angkat ng bigas na kasalukuyang pinag-aaralan ng Department of Agriculture para matiyak umano ang tuloy-tuloy na implementasyon ng 20 pesos na bigas sa 2026. Of course, limited yung NFA rice. Kung i-expand pa natin beyond the current beneficiaries natin, ng vulnerable, the minimum wage earners, at yun nga, plano na mas madagdagan pa at abutin yung 15 million households or 60 million of our population. At kunwari gusto pang dagdagan ng allocation per household or per individual, of course, there could be possibility to go beyond the stocks of NFA. So pag-aaralan lang. Ang opisyal na pahayag na ito ng DA ay kasunod ng dinaluhan ng 46th ASEAN Summit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan iba't ibang bansa raw ang nagpahayag ng suporta sa nasabing programa. May karatig bansa naman daw na maaring umangkat ng bigas. Of course, dyan ang ASEAN, depende kung ano yung makita ni Secretary. We are open naman. Kagaya of course ng India, Pakistan. Sa text message ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa SM Manilus, dahil hindi po pwedeng umangkat ng bigas ang National Food Authority, ay posibleng sa pamamagitan na lamang ito ng Food Terminal Incorporated o FTI, o di kaya'y bibili sa importer o government to government. Sa ngayon, hindi pa masabi kung ilang metriko tonelada ng bigas ang iaangkat sa susunod na taon dahil kinukonsidera lamang daw ito ng ahensya sa posibilidad na magkulang ang lokal na produksyon ng NFA. Ang pahayag na ito ng kalihim ng Department of Agriculture ay pinalaga ng dalawang malalaking grupo ng magsasaka. Para sa Federation of Free Farmers, patuloy lamang ito na aminado ang gobyernong Marcos Jr. na hindi nila kayang tugunan ang rice food security.
Ang dating sa akin, parang admission of failure na hindi makakayanan ng gobyerno natin is already an admission or parang indirect admission na hindi tatalab yun, hindi magtatagumpay ang ating local rice production program between now at 2028. Nakakahiya raw ang hakbang na ito lalo't ipinagmamalaki ng pamahalaan ang 20 pesos na bigas na programa pero aasa pala sa importasyon sa susunod na taon. Ang dating sa akin, aasa na naman sila sa importasyon para matukunan tong 20 pesos rice. Parang mali yun. Paliwanag naman ni Secretary Laurel, kulang kasi sa irigasyon ang bansa dahilan kung bakit bumababa ang produksyon sa lokal na bigas. Para sa grupong FFF, yan dapat ang unang tinutukan ng kasalukuyang administrasyon. Kung yung palang kailangan, yung more investments, irrigation, yun dapat ang itulak ng mabuti ng ating DA at saka mismo ng ating Pangulo. Hindi yung i-announce agad na pinagandaan nila yung government to government importation. Parang sumusuko nga agad yun ang dating sa akin Maging ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ay nababahala sa posibleng pag-angkat ng gobyerno ng bigas. Malaking epekto raw ito sa presyuhan ng palay ng mga lokal na magsasaka. Ang problem kasi ng industry, lugi ang farmers kasi ang average lang na benta ng palay is 14-15 pesos, may 11 tala. So, kailangan na-resolve din yun. Otherwise, mababa ang presyo mo ng bigas, patay naman ang farmers. No? Kaya lang ang problem, kung mag-i-import ka, lalo babagsak ang palay kasi nga, marami ang imports. Yun ang kalaban ng mga farmers ngayon. Panawagan ng grupo. Bago sana i-anunsyo ng DA ang planong ito, ay mas magandang konsultahin muna ang mga nasa sektor kung makatutulong ba ito sa mga lokal na mga magsasaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Attorney Sal, kung matatandaan natin, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paninindigan talaga niya ang 20 pesos na bigas. Pero sa nangyari ngayon, ano pong masasabi ninyo? Ang dapat niyang gawin dyan, si Presidente Marcos Jr., ang dapat gawin, tanggalin niya yung Secretary of Agriculture, si Francis Chu Laurel. Kasi mukhang hindi niya na lutas ang suliranin dyan sa agrikultura. Palpak na palpak. Kaya since nag-re-revamp siya, yun ang una niya tanggalin. Pangalawa, gaya ng sinabi natin paulit-ulit sa programa nito, yung problema sa palay, sa bigas, ay hindi masusolusyonan yan ng importation. May kumikita lang yan, kaya tayo nangangkat. Hanggat yung sinasabi ng mga magsasaka, tatlong bagay ang dahilan kung bakit ang supply ng ating bigas ay kulang sapagkat unang-una sinasabi nila kailangan palakihin ng mga sinasaka nilang lupa. Dahil nga sa land reform, malilit lamang ang napunta sa kanila. Kaya kailangan magkaroon sila ng kooperatiba para pagsamasamahin yung malilit at maging mechanized ang kanilang farming. Number 2, sabi nila, kahit na palakihin mo yan, pero kung yung aming mga traktor, hindi namin kaya, tulungan kami ng gobyerno rito. Pangatlo, sabi nila, yung irrigation. Irrigation hanggang ngayon, hindi pa na tutugunan yung problema sa irrigation. Kailangan ng patubig. At kulang yan. Meron pa nga palang pangapat. Kung sinasabi nila na, kailangan namin ng fertilizer. Ang mahal ng fertilizer. Ba't kami tulungan ng gobyerno? Yung apat ang palaging sinasabi ng mga magsasaka para mabigyan ng solusyon yung problema sa bigas o sa palay. Yung sinasabi nilang papanatilihin yung 20 pesos per kilo, ginagawa yun hindi dahil sa lumakas o lumawak ang supply ng bigas. Ginagawa yun at nagagawa yun sapagkat sinusubsidize ang pagbili ng bigas sa mas mataas na halaga, gastos ng gobyerno at binibenta sa mga tao ng mababa. O madalit sabi, yung pera galing din sa tao. Kaya hindi rin nagaganap o napufulfill yung promesa na pababayad.
mapapababa mo lang yan. Pag sobra ang supply ng bigas doon sa nangangailangan. Law of supply and demand yan. Pag marami ang nangangailangan, kung konti ang supply, syempre, mahal yan. Pero kung marami ang supply ng bigas kesa doon sa nangangailangan, siyempre babagsak ang presyo.